Matindi ang sikat ng araw, ngunit malamig ang simoy sa harapan ng mansyon ni Noah. Isang marangyang kotse ang pumasok sa bakuran at bumaba si Rosario na mahinaho ng bawat hakbang. Kasunod niyang ilan sa kanyang mga tauhan. Matitigas ang muka, walang bakas ng emosyon. Sa may pintuan ng mansyon, naroon na si Noah at si Marta, naghihintay sa mga bisitang hindi inaasahan. Halatang balisa si Marta, samantalang si Noah ay nakatayo lamang na walang ekspresyon. Kaya nandito ka pa, matalim na wika ni Rosario habang nakapamewang. Binigyan na kita ng 3 araw. Hindi mo ba alam kung anong ibig sabihin ng ultimatum? Lumapit si Marta, nagmamadaling magsalita. Rosario, pakiusap, pakinggan mo muna ako. Tahanan ito ng aming pamilya. Hindi mo ba kami kayang bigyan ng kaunting panahon pa? Tinitigan ni Rosario si Marta na para bang walang pakialam. Mrs. Marta, naging mabait na ako nang bigyan kayo na 3 araw. Huwag niyo akong piliting maging mas mahigpit pa. Ma'am, tama na. Putol ni Noah na mahinang tinig. Tinitigan niya si Rosario ng malamig, ngunit walang balak makipagtalo. Aalis na kami ngayon. Pero Noah, tangkang tutol ni Marta, ngunit tinawakan ni Noah ang braso ng ina bilang hudyat na tumahimik. Lumapit si Rosario. Matalim ang mga matang nakatuto kay Noah, lalo pang pinatindi ang tensyon. Kaya alam mo na ngayon kung nasaan ang lugar mo. Mabuti. Ayoko magkaroon ng anumang drama. Gusto ko wala na kayo dito bago maghapon. Bahagyang tumango si Noah. Aalis na kami kagad. Lalong hindi na kayanan ni Ginang Marta ang malamig na kilos ng anak. Rosario, alam kong galit ka at nadidismaya. Pero kailangan mo bang maging ganito kalupit? Nawala na kay Noah ang lahat. Hindi ba sapat yun para sa'yo? Malalim na bubuntong hininga si Rosario bago tumingin sa ibang direksyon. Hindi ako nandito para makipagtalo, Marta. Gusto ko lang kunin ang bagay na nararapat na sa akin. Kung iniisip ni Noah na malupit ito, dapat naisip niya na yun bago niya winasak ang buhay ko. Rosario! Halos pasigaw na wika ni Marta, ngunit kagad siyang hinila ni Noah palayo. Mom, pakiusap. Mahinahon ngunit marinang tinig ni Noah. Huwag na nating palawigin pa ito. Tinitigan ni Rosario si Noah, wari naghahanap ng mas matinding reaksyon mula dito. Ngunit nanatiling kalmado si Noah, walang ipinapakitang emosyon. Lihim itong nainis kay Rosario, bagamat hindi niya ipinahalata. Gusto ko, wala na kayo dito sa loob ng 2 oras, muling wika ni Rosario. Mas malamig na ngayon ang tinig. Sisiguraduhin ng mga tauhan ko na wala kayong maiiwan. Pagkasabi nun, tumalikod siya patungo sa kanyang kotse. Nanatili nakabantay ang kanyang mga tauhan sa pintuan. Matamang nakatingin kina Noah at sa kanyang ina. Sa loob ng mansyon, nakaupo si Ginang Marta sa lumang sofa ng sala. Baka sa mukha matinding lungkot. Abala naman si Noah sa pag-iimpake ng mga mahalagang bagay na maaari nilang dalhin. Hindi ko kayang manahimik, Noah. Nanginginig ang tinig ni Marta. Gusto ko sabihin kay Rosario ang totoo. Kailangan niyang malaman ang dahilan kung bakit mo nagawa ang lahat ng ito. Saglit na huminto si Noah, tinitigan ng ina. Wag, mommy. Wala rin itong saysay. Pero kailangan niyang malaman. Dapat niyang malaman na napilitan ka sirain ang relasyon niyo. Dahil sa banta, karapatan ni Rosario na malaman ang katotohanan. At anong magbabago kung malalaman niya? Bahagyang tumaas ang tinig ni Noah. Wala siyang pakialam. Gusto niya lang ng paghihiganti at deserve ko ito. Tumulong luha ni Ginang Marta habang tinititigan ng anak. Masyadong pinapahirapan ang sarili mo. Hindi ka dapat tratuhin ng ganito. Hindi na sumagot si Noah, patuloy lang siyang nag-aayos. Minabadaling pag-iimpake. 2 oras ang lumipas, lumabas si Noah at Ginang Marta sa mansyon. May bitbit na maliliit na maleta, nakatayong mga tauhan. Ni Rosario sa tabi ng kotse at walang imik. Lumabas si Rosario mula sa sasakyan. Pinagmamasdan ng mansyon na may bahagyang ngiti. Lumapit siya kay Noah at huminto sa harap nito. Sana magsilbi itong araw sa iyo, Noah. Malamig ngunit mapanoy ang wika niya. Hindi umimik si Noah. Tinitigan niya lamang si Rosario sandali bago umiwas ng tingin. Humiling si Rosario. Kahit sa ganitong sitwasyon, pipiliin mo pa ring manahimik. Hindi ka talaga nagbabago. Tapos na ba tayo? Malamig na tanong ni Noah. Bahagyang kumindat si Rosario. Oo, tapos na. Malaya na kayong umalis. Mas mahigpit na hinawakan ni Noah ang maleta bago tuluyang naglakad patungo sa kotse. Tumingin muna si Ginang Marta kay Rosario. Wari may gustong sabihin ngunit tinila na siya ni Noah. Aalis na tayo, Mom. Mahina niyang sabi. Sumakay silang mag-ina at tumalis ng hindi lumilingon.
Nakatira na ngayon sina Noah at Ginang Marta sa isang maliit na apartment na malayo sa karangyaan ng dati nilang mansyon. Nakaupo si Ginang Marta sa hapagkainan, nakatitig na walang saysay sa bintana. Hindi ka pwedeng mabuhay ng ganito habang buhay, Noah. Wika niya sa wakas. Kailangan mong bumangon. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para kay Connor. Nakaupo si Noah sa harap niya, baka sa mukha ang pagod. Sinusubukan ko pero bawat hakbang na gagawin ko, parang nauuwi lang sa wala. Hinawakan ni Ginang Marta ang kamay ng anak. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako para tulungan ka. At sigurado ako, balang araw maintindihan ni Rosario ang pagkakamali niya. Bahagyang ngumiti si Noah, kahit na puno pa rin ng pag-alinlangan ang puso niya. Sana lang, hindi ako kamuhian ni Connor. Hindi kanya kamumuhian, mariing sagot ni Ginang Marta. Alam niya kung sinong kanyang ama. Kailangan mo lang patunayan na kaya mo pa rin maging matatag na lalaki. Tumango si Noah, kahit na alam niya hindi magiging madali ang laban. Tinitigan niya mga maleta na nakatambak pa rin sa isang sulok ng silid. Napagtanto niya na tuluyan ng wala ang dati niyang buhay. Ngunit ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay si Connor. Ang anak niyang bata pa't hindi pa lubos na unawaan ng sigalot sa pagitan ng kanyang mga magulang. Tumayo si Marta mula sa upuan at nagtungo sa maliit nilang kusina. Magluluto ako. Kailangan mo kumain para magkaroon ng lakas. Dahan-dahan lang na tumango si Noah. Subalit lumipad ang isip niya sa malayo. Iniisip si Rosario na ngayon ay sentro ng atensyon ng media. Hinahangaan dahil sa tagumpay nitong maagawang kumpanya ni Noah. Idagdag pang mga usap-usapan tungkol sa pagiging malapit nito sa iba pang bilyonaryo. Mga bulong-bulungan na tila ba patalim na tumatarak sa puso niya. Biglang tumunog ang phone ni Noah. Marahan niya itong sinagot. Umaasang hindi na naman ito masamang balita. Mr. Noah, formal ngunit matatag ang tinig sa kabilang linya. Oo, ako nga, maikli niyang tugon. Ipinapaalam ko lamang po na ilang ari-ari ang nakapangalan sa inyo noon ay nailipat na kay Rosario. Ayon sa huling kasunduan. Mariing pinisil ni Noah ang kamao, pilit nilulunok ang galit. Naintindihan ko, salamat sa abiso. Pagkababa niya ng telepono, bumagsak siya sa upuan at napasandal. Lalong bumigat ang paghinga niya. Lahat ng kanyang pinaghirapan ay wala na at napunta pa sa kamay ng babaeng minahal niya noon. Sa VVIP ng silid kainan ng ospital, samantalang nakaupo si Rosario sa tabi ni Connor na mahina pa rin nakahiga sa kama ng ospital. Abalang bata sa pagguhit sa sketchbook nito, may malit ng ngiting gumuhit sa labi. Mommy, tawag ni Connor, tinurong bagong guhit na tapos. Tingnan mo, pininta ko tayong tatlo. Ako, si Mommy at si Daddy. Nanahimik si Rosario, nakatitig sa payak na larawan. Doon, iginuhit ni Connor ang sarili sa gitna. Hawak ang kamay ni Rosario. Sa isang gilid at kamay ni Noah sa kabila. Connor, pilit nagsalita si Rosario. Ngunit mabigat ang tinig. Gusto ko po ulit tayo na maging pamilya, Mommy. Inosenteng sabi ni Connor. Walang kamali-mali sa bigat ng sitwasyon. Sabi ni Daddy, gusto niyang pakasalan ka ulit. Malalim ang buntong hininga ni Rosario sa kabahagyang ngumiti. Connor, may mga bagay hindi na kayang bumalik sa dati, pero palagi kong gugustuhin ang pinakamabuti para sa'yo. Tumingala si Connor. Malaki at puno ng pag-asa ang mga mata. Pero mahal ko si Daddy, mahal din ni Daddy si Mommy. Bakit hindi na tayo pwedeng magsama? Marangin aplos ni Rosario ang buhok ng anak, pinipigil ang pagpatak ng luha. Anak, minsan, hindi sapat ang pagmamahal. Sa apartment ni Noah, gabi niya na maupo si Noah sa maliit na mesa sa sala. Tinitigan niyang laptop, pilit pinahanap ang paraan para iligtas ang konti natitirang kinabukasan niya. Ngunit paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang huling pag-usap nila ni Connor sa ospital. Magpapakasal ulit si Daddy kay Mommy. Umikot sa isipan niya mga salitang yon. Ang pag-asa, ang nakita niya sa mga mata ng anak ay lalo lang nagpabigat ng kanyang konsensya. Kung mananahimik ka lang ng ganito, mauuwi lang sa walang lahat. Basag ni Ginang Marta sa kanyang pag-iisip. Lumingon si Noah at nakitang ina na nakatayo sa may pintuan. Mahigpit ang titig. Maaring galit pa si Rosario ngayon, pero sigurado ako na may nararamdaman pa rin siya. Para sa'yo, kailangan niya lang ng oras para maghilom ang sugat. Ma, malaki ng pinagbago ni Rosario. Hindi na siyang babaeng kilala ko noon. Mahina niyang sagot. Kung ganon, susuko ka na lang? Pababayaan mong lumaki si Connor na nasa gitna ng dalawang magulang? Na nagkakagalit. Lumapit si Ginang Marta, puno ng pag-alalang mga mata. Hindi ko na alam ang dapat gawin, amin ni Noah. Parang mali lahat ng hakbang ko. Humarap si Marta, umupo sa tapat niya.
Makinig ka, Noah. Kung gusto mong mabuo ulit ang pamilya mo, kailangan mong lumaban. Huwag mong hayaang lamunin ng konsensya mong lahat. Tinitigan ni Noah ang ina, sinusubukang hanapin ang lakas sa likod ng mga salitang yon. Alam niyang tama ito pero handa nga ba siya na bigyan siya ni Rosario ng isa pang pagkakataon? Yun ang tanong na bumabagabag sa kanya. Samantalang mag-isa namang nakaupo si Rosario sa bago niyang opisina, nakatitig sa mga dokumentong nakasalansan sa mesa. Pilit siyang nagfo-focus sa trabaho, ngunit paulit-ulit na bumabalik ang isip niya kay Noah at Connor. Umilaw ang kanyang telepono, may mensahe mula kay Carlo. Ayos ang lahat ayon sa plano, hinintay na lang ang huling hakbang. Malalim siyang bumuntong hininga. Alam niya malaki ang nitulong ni Carlo, pero may kung anong hindi mapakali sa kalooban niya. Siguro masyado lang ako naging mahigpit sa kanya, mahina niyang bulong sa sarili. Bago mabilis na tinaboy ang idea. Hindi ako pwedeng maging mahina ulit. Maring niyang sambit. Pilit pinatitibay ang sarili, ngunit sa kaibuturan ng puso niya, alam niya hindi ganong kadaling mawalang nararamdaman. Isang buwan ang lumipas, gabing yon. Nakaupo si Noah sa sala ng kanyang maliit na apartment. Nakakalat sa mesa mga papeles ng aplikasyon sa trabaho at walang tigil sa pag-vibrate ng kanyang phone dahil sa mga mensahe ng mga pinagkakautangan na niningil. Menasahe niya ang sentido, ramdamang inis at bigat ng sitwasyon. Hindi kalayuan sa kanya, nakaupong ina na si Martha. Kita sa mukha ng babae, ang labis sa pag-aalala, habang pinagmamasdan ng anak na dating matagumpay, ngunit ngayon ay tila nawalan ng direksyon sa buhay. Nakausap ko ng ilang kaibigan para tulungan kang makahanap ng trabaho. Pero sabi nilang lahat, hinaharangan daw ni Rosario ang mga oportunidad mo anak. May hina ngunit mabigat ang tinig ni Martha. Itinaas ni Noah ang ulo, may bakas ng pagod sa mga mata. May karapatan siya ma, sinira kong buhay niya. Siguro ito ng karma ko. Huwag kang magsalita ng ganyan, Noah. Ginawa mo yun para protektahan siya. Kailangan niyang malaman ng totoo, mariing sabi ni Martha. Umiling ng mahina si Noah. Wala rin pakialam si Rosario ma. Kahit na malaman niya, wala pa rin ako maibibigay sa kanya. Pinili niya ang landas niya. At kailangan kong tanggapin yun. Tuluyang sumuko si Noah sa kanyang kapalaran. Unti-unting namamatay ang pag-asa niyang muling makabalik kay Rosario. Samantalang sa ibang lugar, halos tapos ng lahat ng paghahanda para sa kasal ni na Rosario at Gibson. Abalang mga katulong sa pag-aayos ng mga dekorasyon at mukhang kontentong pamilya Valvarte sa lahat ng karangyang ipinapakita. Ngunit sa kanyang silid, tahimik na nakaupo si Rosario sa harap ng salamin. Nakasabit sa gilid ang kanyang wedding dress. Napakagandang tingnan, ngunit mabigat ang kanyang dibdib. Sinusukat niyang gown para sa kasal ng 3 araw na lang ang natitira. Biglang lumitaw si Martha sa pintuan. Napalingon si Rosario, bahagyang nagulat sa hindi inasahang pagdating ng babae. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Rosario. Kailangan kitang makausap, may hinahon ngunit matatag na tinig ni Martha. Bago mo pakasalan si Gibson, may dapat kang malaman. Pumihit ang mga mata ni Rosario. Kung tungkol kay Noah, sawa na ako marinig ang mga palusot niya. Pumasok si Martha, matalimang tingin. Karapatan mong malaman ang totoong dahilan kung bakit ka iniwan at pinakasalan si Amari. Alam kong isa ako sa nagpahirap sa'yo. Pero lahat ay may dahilan. Karapatan mong malaman ang katotohanan bago ka magdesisyon. Napabuntong hininga si Rosario, ngunit hindi niya itinaboy ang babae. Sige sabihin mo, nainis ang tono niya. Umupo si Martha sa silya malapit sa tukador. Hindi minahal ni Noah si Amari. Pinakasalan niya ito dahil sa mga banta. May mga taong gustong sirain ang buhay mo. Iniisip ni Noah na kung lalayo siya sa'yo at magpapakita na may iba na siya, mapoprotektahan ka niya. Napatawa si Rosario, ngunit hindi may tagong pang-uyam sa kanyang boses. Gusto mo bang maniwala ko na sinira niyang buhay ko para iligtas ako? Napakaklasikong dahilan yan. Napabuntong hininga ng malalim si Martha. Kung ayaw mong maniwala, puntahan mo si Amari mismo. Siyang makakapagpaliwanag sa lahat. Pag-uwi ni Martha na natiling tahimik si Rosario, iniisip ang mga sinasabi ng dati niyang biyenan. Kinabukasan, nakaupo si Rosario sa isang maliit na mesa habang hinihintay si Amari. Dumating ito na may bakas ng pagkakasala sa muka. Nagkatinginan na muna sila bago umupo si Amari sa tapat niya. Bakit mo ako gustong makita? Tanong ni Amari. Sinirang katahimikan, matalim ang tingin ni Rosario. Gusto kong malaman ang totoo. Pinakasalan ka ba talaga ni Noah dahil mahal ka niya? O may iba pang dahilan? Natigilan si Amari, tila nag-aalinlangan. Ngunit sa seryosong tingin ni Rosario na pabuntong hininga rin siya. Hindi ako minahal ni Noah, pag-amin ni Amari.
Ginamit niya lang ako para protektahan ka. Binayaran niya ako para magpanggap na asawa niya. Para tigilan ng mga taong yun ang panggugulo sa'yo. Mahigpit na pinagdikit ni Rosario ang mga kamay. Pilit pinipigilan ng emosyon. Bakit mo naman tinanggap yon? Kasi kailangan ko ng pera. At kailangan niya ng taong magmumukhang kontrabida sa paningin mo. Pero hindi ko inakala na pati buhay mo ay tuluyang masisira. Sagot ni Amari na puno ng pagsisisi. Tahimik si Rosario. Niyanig ng mga salita ni Amari ang puso niya, ngunit hindi niya ito pinahalata. Bakit mo lang sinasabi ngayon? Malamig niyang tanong. Dahil wala namang nagtatanong noon, tapat na sagot ni Amari. At ngayon, gusto ko na lang linisin ang pangalan ko. Ayoko manatiling tingnan bilang sunira ng pamilya ng iba. Nanatiling tahimik si Rosario. Pagkatapos noon, umuwi siya sa kanyang mansyon. Sa kanyang silid, muling napaupo si Rosario, nakatitig sa kanyang wedding dress. Paulit-ulit na mukil-kil sa isip niyang mga sinabi ni na Marta at Amari. Kumatok si Gibson at pumasok, nadatnan siyang tila malungkot. Ano nangyari? Malumanay niyang tanong. Tumingin si Rosario, pilit ngumiti. Wala, medyo kinakabahan lang ako. Lumapit si Gibson. Hinawakan ng kanyang kamay. Kung may bumabagabag sa'yo, sabihin mo lang, nandito ako para sa'yo. Tumingala si Rosario, ramdam ang init na presensya ni Gibson. Ngunit nanatiling puno ng pag-aalinlangan ang kanyang puso. Salamat Gibson, sa wakas ay sabi ni Rosario. Kailangan ko lang mag-isa ngayong gabi. Tumango si Gibson at lumabas ang silid. Pagkasara ng pinto, tuluyang bumagsak ang luha ni Rosario. Pakiramdam niya, naipit siya sa nakaraan na hindi niya malimutan at sa hinaharap na siya mismo ang pumili. Samantalang sa apartment ni Noah, nasa balkonahin nakaupo si Noah. Nakatingala sa mga bituin. Narinig niya ng balitang matutuloy pa rin ang kasal ni Rosario kay Gibson. Siguro ito ng tadhana. Mahina niyang bulong. Umupo si Marta sa tabi niya. Puno ng awan tingin sa anak. Noah, ginawa mo ng lahat pero baka panahon na. Para bitawan mo na siya. Tumango si Noah kahit ramdam ang pagkadurog ng puso. Gusto ko lang siyang maging masaya ma, yun lang. Hinawakan ni Marta ang kamay ng anak. Sinusubukang palakasin ng loob nito. Magiging masaya siya, Noah. Kailangan mo lang talagang bitawan siya at simulan ulit ang buhay mo. Nang gabing yun, nagpasya si Noah na itigil ng paghabol kay Rosario. Alam niyang wala na siyang magagawa para baguhin ang desisyon nito. Ang natira na lamang ay ang dasal na matagpuan ni Rosario ang kaligayahang hinahanap niya. Patawarin mo si Daddy Connor. Hindi na kayang ipaglaban ni Daddy si Mommy. Tahimik na bulong ni Noah.